Good day mga kamoto, quick update lang muna tayo. Naglabas na ng panibagong bersyon ang bansang Brazil sa kanilang Yamaha NMAX 160 Connected 2023 model, at lingid sa ating kaalaman ay mayroon na silang mas naunang bersyon ng Yamaha NMAX na 160 cubic centimeter engine displacement. Sa bagong NMAX 160 ay mayroon itong dinagdag na features, at syempre sa engine nito na 160. Mas advanced ito compare sa Yamaha NMAX natin sa Pilipinas na 155cc pa lang. Kapansin-pansin din na mas pinapremium pa ang datingan ng scooter na ito, with the combination of the decals and the motorcycle cover ay eye-catching talaga, at perfect ang pagka-blend ng kulay. Ang bagong bersyon ng NMAX na ito ay mas pinapremium sa looks, at mas pina-enhance in terms of technology, dahil meron itong dual-channel, anti-lock braking system sa disc brake nito sa harap at likod. Ibig sabihin ang anti-lock braking system nito ay sa harap at likod, together with the traction control. So good combination ito ng anti-lock braking system at traction control para mas safe ang ating mga riders. So alam na natin kung ano ang function ng anti-lock braking system, piniprevent lang naman ito ang pagka-lock ng gulong kung sakaling may bigla ang pagpreno. Napakadelikado kasi nito lalo na't matulin ang takbo ng motor. Kapartner ng anti-lock braking system ay ang traction control system. Ang traction control function ay pinapanatili ng technology na ito na always synchronized pa din ang ikot ng rear wheel together with the front wheel kung kapag nasa mabuhangin o madulas na kalsada para ma-prevent ang pagka-lost traction na maaring maging sanhi ng pagkadulas at pagkakadisgrasya. Ang pinaka-main purpose ng mga technology na ito ay for the safety of the riders. Meron naman itong stop and start system na kusa nang mag-switch off ang engine power kapag nakastop ng at least 3 seconds sa traffic light at aandar namang muli kapag pinihit na muli ang throttle. Ang purpose naman ito ay para mas makatipid sa gas consumption at makapahinga ang engine, and also para din sa kalikasan na makabawas man lang sa air pollution. Adjustable na din ang rear suspension nito, na pwede mong i-adjust sa mas malambot o mas matigas na shock response. Kung meron kang angkas ay pwede mong i-adjust sa mas matigas na shock response, at kung ikaw lang naman mag-isa ay pwede mo rin i-adjust sa mas malambot, depende sa comfortability ng rider. At syempre, hindi mawawala ang Yamaha Connect na pwede mong matrace ang motor kung saan location, sa pamamagitan ng GPS. At pwede mo rin ma-monitor ang status ng motor mo, kung kailangan na bang mag-change oil, at percentage ng battery ng motor. Meron din recommended diagnostic kung sakaling nagkaproblema ang motor mo. Lahat ng yan ay makikita mo sa cellphone mo, pati yung dashboard ng motor, like echo indicator, RPM, at marami pang iba. Kailangan mo lang i-download at i-install ang WayConnect application sa cellphone mo para makakonect sa napaka-eleganting instrument cluster ng motor na ito through Bluetooth. Meron naman itong 13 inches mags alloy wheels with Diablo scooter tires na mas malakas ang grip. Ang size naman ng tire ay 110/70 sa harap, 130/70 naman sa likod, all tubeless. Mayroon naman itong 25 liters of underseat compartment na kasya ang full face helmet. At naka CVT type automatic transmission. Meron naman itong fuel tank capacity na 7.1 liters na kayang tumakbo ng 250 kilometers away. At syempre naka-smart key system ang scooter na ito. Mapunta naman tayo sa kanyang engine. Mayroon itong single cylinder, 4 valves, liquid cooled. Meron itong maximum power of 15.4 horsepower at 8,000 RPM, habang ang kanyang maximum torque ay 13.72 Nm at 6,500 RPM. Meron naman itong bigat na 126 kg. Available naman ito sa 4 na color variant, ang dark green, dark blue, red and gray. At ang price naman nito kung titingnan natin yung naunang inilabas ng Brazil na Yamaha NMAX 160 ay nagkakahalaga ito ng 2,180 euros, at kung direct nating i-convert into Philippine peso ay nasa 128,000 pesos. Sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung dadalhin ba ito ng Yamaha dito sa Pilipinas, or kung magkakaroon ba tayo ng 160cc version ng Yamaha NMAX. Pero sana kung magkaroon man ng upgraded version si Yamaha 155 sa Pilipinas, sana ay hindi lang ang engine ang mabago, kundi pati sa looks, kahit man lang baguhin nila ng kaunti para maiba naman, kahit yung features niya ay i-retain na lang.
So anong masasabi niyo mga kamoto? Magkakaroon kaya tayo ng 160cc na version ng Yamaha NMAX ngayong 2023? At kung kayo tatanungin, kung magkakaroon nga tayo ng 160cc, kailangan bang baguhin ang looks ng NMAX or i-retain na lang ang ganitong looks? Just comment your thoughts down below. So hanggang dito na lang muna tayo. Thanks for watching. Subscribe, like and share. Ride safe and God bless.